Maraming option para mamili tayo ng mga inks na gagamitin natin sa ating mga projects. At pag-usapan natin ngayon ang mas ginagamit ng karamihan, ang Plastisol ink at water-based ink. Umpisahan natin sa Plastisol ink. Ang Plastisol ink ay popular sa karamihan dito sa ating bansa. Pero karamihan ng gumagamit nito, lalo na mga baguhan pa lang na gustong matuto ng mga iba't ibang klase ng mga tricks at effects, mas pinipili nila ito. Plastisol ang mas gusto nilang gamitin, i-compare natin sa water-based ink. At the same time, mas madali ang curing nito. Ang Plastisol ay mas opaque at mas makapal ang print output kung ikukumpara natin sa water-based ink. So, mas madali tayong makapagpakapal ng print output nang hindi na kailangan mag-coat ng marami para maging makapal at vibrant ang output ng ating mga prints. Ang Plastisol ay hindi natutuyo sa ating mga screen or sa ating mesh unless ito ay i-cure. So, ibig sabihin, pwede kang mag-print at pagkatapos, pwede mong iwanan ang ink mo na nasa screen ng ilang oras, araw, or ilang linggo na kahit gaano ito tumagal, na hindi ka mangangamba na ito ay matutuyo or magbabara sa ating mga screen. Ang Plastisol ay magandang itago sa lugar na kung saan nasa 25 to 35 degrees Celsius. So kung ikaw ay nasa malamig na lugar, importanteng haluing mabuti hanggang sa ito ay lumambot bago ito gamitin. Ang Pilipinas ay isa sa mga tropical country. Ang panahon sa atin ay sobrang mainit. Kaya sa ibang mga printer ay problemado lalo na pag summer dahil sa sobrang init ng panahon. Nagbabara ang ink. Since ang Plastisol ay hindi natutuyo, hindi mo na problema ang mainit na panahon. Curing. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng screen printing process. Mapa water-based ink or Plastisol, kailangan natin ng curing process. Ito ang process na kailangan natin, ang init to completely dry or cure the ink. Ang Plastisol ay madali lang i-cure kung ikukumpara natin sa water-based ink. Sa pamamagitan ng heat gun, madali natin siya matutuyo. Kung tayo ay nagpo-production or pwede din tayo gumagamit ng plus dryer para sa mas mabilis na production, lalo na kung multicolor print ang ating ginagawa. After printing, basta dry to touch, pwede na natin i-heat press ng 160 degrees Celsius over 10 seconds. Cleaning of Plastisol ink on a screen. Ang paglilinis ng Plastisol ink ay medyo messy. Dahil ito ay hindi natutuyo sa screen, make sure marami kang nakahandang towel or basahan para madali kang makapaglinis ng screen. Bago natin linisin ang ink na nasa screen, siguraduhin natin na matanggal or masaid ang lahat ng ink na nasa screen. Gumamit ng basahan, basain ng tamang kemikal na panlinis or sprayan ng kemikal sa kakuskusin hanggang sa malinis ang ating mga screen. Sa ngayon, pag-usapan naman natin ang water-based ink. Ang water-based ink is popular dahil ito ay mas maganda sa environment. Unlike ng Plastisol ink is made of liquid plastic, while water-based ink is pigment mix with ink bases that contains water. Ang paggamit ng ink na ito ay hindi katulad ng Plastisol na hindi natutuyo sa screen. Since ito ay may content ng water, ito ay madaling matuyo kung iiwan mo ito ng matagal sa mga screen. Sa may mga printing shop na walang proper ventilation, ito ang madalas nilang nagiging problema. Pero para maiwasan ang pagbara ng water-based ink sa screen, importante ang flooding technique. Flooding sa screen after every print. Sa pamamagitan nito, maiwasan ang madalas na problema sa pagbabara sa screen. Hindi lamang nakakatulong sa pag-iwas ng pagbara ng screen ang flooding technique. Nakakatulong din ito na malinis ang screen para makapag-print ng magandang result. Sa una,
hindi mo na kailangan ng too much force para i-deposit ang ink. Habang tumatagal, nagiging mahirap na ito at tumitigas na ang water-based ink. Para maging malambot muli, ihagod ang ink, ibalik lang sa container at lagyan ng maximum of 1% na tubig at haluing mabuti bago muling gamitin. Ang water-based ink ay mas manipis ang ink deposit i-compare natin sa Plastisol. Ang Plastisol ay nananatili lang sa ibabaw ng tela at ang water-based ink naman ay kumakapit mismo sa hibla ng tela. Kaya mas less ang ink deposit, mas manipis at soft hand feel ang print output nito. Kaya mas maraming printers at client ang mas gustong gamitin ang water-based ink. Kung pag-uusapan naman natin ang proper curing, ang water-based ink ay mas matagal i-cure kung ikumpara natin sa Plastisol ink. Ang water-based ink ay kailangan makasingaw to evaporate the moisture bago ang ink ay matuyo. Proper curing time ng water-based ink ay mas matagal i-compare natin sa Plastisol. Ang water-based ink ay at least 72 hours natural drying and final cure via heat press at 140 to 150 degrees Celsius, 10 seconds. Cleaning ng water-based ink on screen. Ang paglilinis ng water-based ink ay mas madali para sa akin compare sa Plastisol dahil ito ay ginagamitan lamang ng tubig at ng pressure washer. May mga pagkakataon na after natin malinisan, may mga natitirang tuyong ink sa screen. May mga kemikal lang tayo na pwede gamitin para madaling matanggal ang mga ito. At para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa www.uniprint.ph or mag-iwan ng message sa official Facebook page na Uniprint, a printing business for everyone. Hanapin sa YouTube ang Uniprint PH channel para sa mga video tutorials na siguradong makakatulong sa inyo.